Hello guys, good evening. So ito, masarap nyo ang isang Inco Wood Chaser. So yan, gagawin natin to sa larong power. Kaya din nila dito. So, ready? Let's go guys. So, test muna natin. Tester. Check natin. Talagang walang connection. Wala talaga guys. Yung tester natin. Kita, yan. Yung tester natin. Yan. So wala, hindi gumagalaw. So okay. Kaya dito sa ating ginagawa. Okay. Tingnan natin. Yung kabila, nabuksan na natin. So ito naman kabila. Carbon. Yung carbon na problema guys. At ito nga guys, nakita nyo, napakarami ng unit na kailangan natin linisan muna bago tayo magpatuloy sa paggawa. Ito yung mga naipon na alikabok mula doon sa mga simot na kinatin niya. Gamit nga pala rito ay ang portable spray paint. So electric yan, so yung ginamit ko para hindi ko na kailangan gumamit ng air compressor. Ito guys, tinatanggal ko na yung existing na carbon brush. Gamit lang tayo dito ng Phillips screw para matanggal natin yung terminal ng carbon. So ito guys, tinatanggal ko na siya. Sinikwat ko siya ng maliit na alambre. Tapos ayun nga, nakita natin na upod na yung carbon niya. Next naman natin na tanggalin natin yung pinaka housing ng carbon para masukatan natin kung sakaling wala tayong mahanap na carbon at malinisan na rin natin. Ito yung armature niya guys, yung dito. At ito nga guys, may nakuha tayong carbon brush DCA pero hindi siya fit doon sa mismong housing. So ang gagawin natin, i-actual natin na sukatan, tapos gagamit tayo ng papel diliha, yung magaspang. So yan, kakaskasin lang natin siya, tapos isusukat ulit natin doon sa may housing. Tamang diin lang tayo para hindi agad kumain ng malalim yung carbon brush doon sa may papel dilihan natin. Then ito, sukat natin. So ayan, nakita natin smooth na ipasok. Ito naman yung isa, ganun ulit yung gagawin natin, same procedure. So diyahin ulit natin. Pagkatapos, isukat natin ulit doon sa may carbon housing. So, yun guys, nakita nyo yung pinaka, yung bilog na yun. So, ayun yung makapal pa. So, kailangan natin lihain ulit. Then yan, smooth na ulit, pasok. So, dadako na tayo doon sa pagkakabit ng carbon brush. Ibabalikan natin doon sa mismong housing niya. So guys, kailangan natin ibalik yung pinaka-tornilyo para mag-fit yung terminal ng ang carbon brush doon sa may housing. Sa kabila guys, same procedure tayo.
Ganun din ang gagawin natin. Tatanggalin yung tornilyo, then ikakabit yung kapalit. At dito guys, tetesting ulit natin yung unit kung gagana na. So hindi ko na. So dito guys, mukhang may problema pa ulit dahil hindi gumana. So kailangan natin ma-troubleshoot kung ano ang problema ng unit. So iisa-isay natin yung pwedeng pagmulan ng trouble niya. Tanggalin natin lahat ng tornilyo para mabaklas natin yung pinaka-cover ng housing. Diyan sa may handle, andyan kasi yung mga switch assembly niya tsaka yung pinaka-relay. At ito nga guys, tanggalin natin yung cover. At may tornilyo pa sa kabila, tanggalin na natin. Yan, tanggal na. So yun guys, tanggalin natin yung cover. Napakadumi. Napakarami alikabok talaga. So pag voltaser talaga, napakarami. Buti mo lang, meron tayong portable spray. Yung pantanggal ang alikabok. So guys, tinatanggal ko na yung switch assembly. Tapos, nandiyan na rin yung relay. Ayan, binabuga natin yung housing. Inis tayo para medyo maganda-ganda yung galaw natin dyan. Walang istorbo. Yung matitigas na likabok hindi na kaya, so kailangan ng tulong ng brush. Ayan, mano-manoy na natin. Ito yung switch assembly nya, baklasin lang natin. Ite-tester ulit natin yun dyan para malaman natin kung good yung connection or may lost connection talaga. Kunin natin ang kabilang dulo. Yan, tester natin. Goods. Yan, buo yan guys. Continuity. So, next natin yung pinaka switch assembly. So, dito guys, talagang natagalan ako sa paggawa dahil nga meron naman siyang supply. Yan, may connection. Pero pag lalagay mo na ng power supply, nawawala. So, hindi siya gumagana. Kaya ayan, nakailang ulit tayong mag-testing ng kable. Ilang beses natin tinester yung switch assembly niya. Ito guys, magta-try ulit tayo. Supplyan ulit natin ng 220 volts yan. Yan, tinester ko ulit para sigurado kung gagana. So yan, may continuity. Then ito na, sasaksak na natin sa kuryente. Oh, yan guys, wala pa rin talaga. So, second try ulit tayo. Tinester natin, sinilip natin yung mga connection dyan sa may carbon area. So, wala naman tayong lagot na kable. Testerin natin yung rotor connection. Meron yan, goods. Sa carbon parts, okay din. Sa switch assembly, so yun, wala.
tansya ko dito guys, itong switch assembly natin kailangan buksan. Parang dito naglo-lost connection. So ayan, kinabit ko ulit. Yan, second time ulit tayo magte-testing. Third time pala. So yan. Up guys, yan, gumana na siya. So yan, gumana na. Ibig sabihin, talagang gusto yung switch ng lolo ko. Ayan, finishing natin. Maandar. Yan. Nakuryente pa ako dyan guys. Open kasi yung likod, so hindi natin napansin. Huwag yung gagayahin guys. So yan, binabalik na yung switch assembly doon sa may housing para mabuo ulit siya. Testing ulit, kasi nakuryente na ako. So yan, gumana ulit siya. Ayan, kaya maalikabok pa rin kahit ilang beses na natin binagaan ng compressor. Ito guys, ibabalik na natin yung mga parts niya para maisarado na natin at ma-testing ulit. Make sure lang natin guys yung mga cable tsaka yung relay nakaayos ng balik, dahil pag hindi nakaayos may ipit or mapuputol yan dahil may ipit nung pinaka housing. Medyo mahirap na ibalik dahil maliit lang yung space, tapos medyo may kalakihan yung kable. Mix lang natin yan mga insan. Konting ingat lang, baka maputol yung kable. Ayan yan. Ayusin lang natin mabuti yung relay.